Si Kevin Durant ay takes a shot sa New York Knicks, matapos aminin na he used to own a Patrick Ewing jersey. Ang NBA superstar na si Kevin Durant ay hindi kailanman nahiya tungkol sa pagsasabi ng kanyang katotohanan, at iyon mismo ang ginawa niya sa isang kamakailang episode ng Boardroom Podcast. Sa pagsasalita sa isang panel kasama sina Anthony Edwards at Jalen Rose, naging viral si Durant para sa kanyang pinakabagong moment of honesty, nang aminin niya ang kanyang hatred sa New York Knicks. Bilang 2 times champion, dating MVP, at 14 times All-Star, si Kevin Durant ay isa sa mga defining players ng modern NBA. Sa loob ng mahigit isang dekada, he's been right under ni LeBron James bilang isang elite superstar, at may mga numbers to show for it, na may mga average na 27.3 puntos, 7.0 rebound, at 4.4 na assist bawat laro sa 50.1% shooting. Para sa karamihan ng mga players, ang New York Knicks ay magiging isang pangarap na destinasyon. Bukod sa kumakatawan sa pinaka-iconic na lungsod sa bansa, ang franchise ay kilala sa buong mundo na may fanbase na milyon-milyon ang kabuoang bilang. Naglalaro din ang Knicks sa pinakasikat na arena sa mundo, ang Madison Square Garden. Sa pamamagitan ng kanyang sariling pag-amin, si Kevin Durant ay dating fan ng Knicks noong araw, at narock pa niya ang isang Patrick Ewing jersey noong ginagawa niya ang kanyang bagay noong 80s at 90s. Eventually, gayunpaman, nagkaroon ng matinding sama ng loob si Durant para sa Knicks. Dahil man sa napakalaking kultura ng media ng kanilang history ng missed steps, si Kevin Durant ay walang pagmamahal sa orange at blue, at kahit kailan ay mas maliwanag kaysa sa panahon ng kanyang pananatili sa Nets. Matapos manalo ng 2 championships kasama ang Warriors noong 2017 at 2018, nagkaroon si Durant ng pagkakataon na maging king ng New York City bilang isang free agent noong 2019. Ang Knicks ay nagkaroon ng paraan at motibo upang ituloy si Durant at ang kanyang ama na iniulat na nakiusap sa kanya na sumali sa kanila sa halip na sa Nets. Ngunit kahit na pagkatapos nilang gumawa ng isang pitch na siya ay sumali sa summer na iyon, na may pagkakataon na gawing isang powerhouse ang Knicks sa East, sa halip ay pumirma siya sa kanilang biggest rivals. Sa loob ng 3 active seasons kasama ang Nets, pinangunahan sila ni Durant sa kaunlaran ng duminahin niya ang court. Tinatabunan niya ang Knicks sa sarili nilang lungsod at talking trash to the fans at every turn. Eventually, dahil sa isang away sa management, pinilit ni Durant na umalis ng Brooklyn at mula noon ay kasama na niya ang Phoenix Suns. Kung wala si Durant o Kyrie, ang Nets ay nahulog sa dilim sa East, habang ang Knicks kasama sina Mikal Bridges, Jalen Brunson, at Julius Randle, ay naging isa sa mga paborito na makapasok sa finals. By most accounts, nagkamali si Durant noong summer nang pinili niyang itakwil ang New York Knicks, ngunit wala siyang pinagsisisihan kung paano ito bumagsak. Bilang isang legend ng laro at isang huwaran para sa milyon-milyong kabataang atleta, si Kevin Durant ay kontento sa kung paano umunlad ang kanyang karera, at ang kanyang beef kasama ang Knicks stands to his day.